ga-expect sa mga araw nga mag-abot sa atong kinabuhi. Unya, someday, baka tayo po ay muling magkasama-sama sa gawain ng Panginoon. Amen? Okay, medyo meron siyang kaunting pagsubok sa kanyang life. At alam po natin, ng pagsubok ay hindi po yan nawawala sa bawat Kristiyano. No? Iba-iba lang yung paraan ng Panginoon, iba-ibang pagkakataon, lahat tayo po nag-undergo ng ating trials sapagkat ang Diyos po ay nagpo-process sa ating pananampalataya. Amen. Nakaset na ito, itong aking, thank you bro ha. Praise the name of the Lord. Are you ready this morning? Okay, announcement YP. Alam kong sa messenger lang tayo nagkikita. Pwede natin gawin yan ngayong Friday kung tayo po ay libre. Nalipay ba tanan? Oh, we will talk about that, no? Puhon, kaluyan sa Ginoo, yan ay para sa ating lahat ng mga YP. Alam niyo ba yung meaning ng YP? Ha? Your paborito. Okay. Young people. Tayo po ay magsitayo para tayo ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Great God, Heavenly Father, salamat muli sa umagang ito na panibago pong Sunday. Ang patuloy niyo pong in-extend sa buhay ng bawat isa. Salamat din po, Lord, sa mga dumaang mga araw, ang iyong paggabay, ang iyong protection, lahat na iyong pamaraan at mga provision po sa bawat isa amin ay patuloy po kayong tumutugon sa bawat isa. Dakilang Diyos na siya pong Diyos ni Abraham, Thou art the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Moses, the God of Joshua. Thou art the God of thy Son, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Sa iyo po lamang kami nag-a-address ng aming pasalamat, ng aming papuri at pagluluwalhati sa iyong banal na pangalan. Dakilang Ama, kami po ay minsan pang tumatayo sa ilalim ng iyong banal na presensya. Kami po ay muling humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kahinaan, mga kasalanan po, pagkukulang mga salita na aming na-uttered, maging sa mga emotion po na aming nahawakan sa aming puso na hindi po karapat-dapat sa iyo. Heavenly Father, by the blood of thy Son Jesus Christ, ang lahat po ng ito, Panginoon, ay maging token sa bawat isa sa amin sa iyong harapan upang kami po ay patuloy na magkaroon ng access sa iyong banal na presensya. Great Heavenly Father, kung paano po ang iyong pahid, Panginoon, sa Malakay Part B na siyang Elijah, sa aming generation ay siya mong ibinuhos sa kanyang buhay. Heavenly Father, dalangin po namin the same anointing ang iyong ipagkaloob sa lahat ng fivefold ministry at sa lahat po ng mga believer sa huling mga araw na ito, O God. And Lord, we are praying for the all young people po ng mga kalalakihan sa gawain na ito, na sila din po, Panginoon, ay iyong pahiran upang ang iyong mga hiwaga, ang iyong kapahayagan ay malagay sa kanilang puso't kaisipan upang makatuwang po namin sa pagbabahagi ng iyong kaharian dito po sa Davao City. Lord, sa kanilang Bible studies, sa lahat ng attendance na doon ay nakikinig, i-bless niyo po ang kanilang puso, Panginoon, at sila din ay makahabol sa iyong mga hiwaga at kapahayagan. Dakilang Ama, samahan kami ng iyong presensya at samahan kami ng iyong banal Espiritu. At Lord, your presence is enough for us, O God,
na lahat ng aming fear, lahat ng aming anxiety, lahat ng worries, lahat ng discouragement, at lahat ng unbelief, O God, right now, in the precious name of the Lord Jesus Christ, ay amin pong isinasandal sa iyo ang lahat, dakilang Ama. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, you may now be seated. Praise the name of the Lord. Last December 18, 2016, we talked about the anointing of Elijah. At ito po ay pansamantala nating natigil sapagkat nagkaroon tayo ng gawain December 25, doon po sa Masawang, doon sa Luwang. At nagkaroon tayo ng Thanksgiving Day. At naipangako ko po na itong 2017, by the grace of God, ay makapag-review tayo ng lahat ng mga major doctrines para yung mga latecomer, mga kapatid, ay makahabol. Sapagkat sabi ng Bible, may nauna na mayroong nahuhuli. At mayroong nahuhuli na siya mang nauuna. At dalangin ko po, lahat walang mahuli, lahat po tayo present, at lahat po tayo ay palaging una sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Kaya ito po'y simula. Kaya pansamantala po nating nahinto at pansamantala nating natigil. Pero ito po'y related. Babalikan natin yan sa bandang huli nang tatalakayin natin ang mga mensaheng isa-series po natin, mga kapatid, para doon sa dulo po ay makita natin ang kabuuan ng programa, ng plano ng Diyos na kanyang ibinigay sa shoulder ng Isaiah 9:6, and the government shall be upon his shoulder. That is the Lord Jesus Christ. It's not only the government here on earth, kasama ang millennium. That's government upon his shoulder. That is responsibility spiritual na kung saan, mga kapatid, ay naitransfer ng ating Panginoon sa shoulder ng lahat ng kanyang disciples, ng kanyang apostles, at lahat ng mga follower na tinuruan po ng mga early apostles. Yung responsibility na yon na naiwan sa Book of Acts, mga kapatid, ay nagtuloy-tuloy. Kaya kahit isinulat ni Lucas ang buong Book of Acts na wala tayo noon, pero ang kwento niya, ang kasaysayan niya, sa huling panahon tayo po ay kasama doon sa plano ng Panginoon. Amen! Kaya dalangin ko na tayo ay makaintindi ngayon sa mensaheng ito. Balik-aral po tayo. Okay? Brother James, ikaw mag-operate. Kindly, okay lang, Brother James? Okay, okay mo i-operate. Kasi meron ang pinagawang chart. God will anoint you. In Jesus' name. Amen. Ayun. That's the topic. 7 major doctrines of the apostles. Alam natin sa Book of Revelation ay merong 7 church ages. Amen. Merong 7 golden candlesticks. At ito po, mga kapatid, sa Matthew 13 ay mayroong 7 parables of the Lord. Ang lahat po ng ito ay related, no? Kaya 7 major doctrines of the apostles. Kaya kung meron kayong notebook, take note. Nagpagawa ako ng chart dito para lalo po ninyong maintindihan. Okay, Acts chapter 1, verse 3 down to verse 6. Sabi ng ating Panginoon, nung after na siya po ay ma-resurrect, nakipagkita siya sa lahat ng kanyang apostles, to whom also he should himself
alive after His passion by many infallible fruits, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, and that is the sealing of the Holy Ghost, which said, Ye have heard of me. Makikita natin yan sa John chapter 16. Pero huwag niyong buksan, bago siya po ay mag-crucified. For John truly baptized with water, but he shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together sa upper room, they asked of him, saying, Lord, okay, naggrupo sila, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? The disciples is questioning the Lord about the time of restoration. Amen. And He said unto them, It is not for you to know the times or the season which the Father hath put in His own power. Okay, let's go to Acts chapter 3, verse 19. What Apostle Peter said? Acts 3:19, Repent ye therefore and be converted. Ang sabi niya doon sa mga Jew, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come the presence of the Lord. Meron palang darating na time of refreshing, na muli silang palalakasin ng Diyos spiritually. Verse 20, And He shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must, M-U-S-T, kinakailangang dumating, receive until the times of restitution of all things. Kinakailangan mangyari ang lahat ng ito. Kaya last December 18, 2016, we talk about the anointing of Elijah sa Book of Kings and Malakay, sapagkat ang trabaho nila ay magkaroon ng restoration. Kaya ito po ay itinuturo ngayon ni Apostle Peter, no? Which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Wala pa'y kalibutan. Pero ang Diyos, mayroon ng plano, sapagkat darating ang panahon, mayroon siyang ilalabas na mga anak dito sa ibabaw ng mundo at sila po ay mapapalayo at maliligaw at pagdating ng tamang panahon sa panahon ng Diyos, mga kapatid, ay muli niyang ibabalik. Amen? Yan ang plano ng Panginoon. Kaya pasalamat tayo kung tayo, ako, ikaw, ay nandoon sa plano ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos yan. Praise the Lord. Okay? The times of restitution. Ibig sabihin, mayroong ibabalik. Paanong ibabalik kung wala namang nawala? Amen ba, Brother Imbong? Ibig sabihin, dati-rati meron. Dati-rati nandoon. Dati-rati kumpleto. Pero sa pagtakbo ng panahon, unti-unti itong nawala. Kaya sa ating panahon ngayon, yung Acts chapter 2, yung refreshing na kung saan ay bumaba ang Holy Ghost, hindi pa yung kumpletong restoration. Dahil iyon ay salvation na nagbigay ng grace ang Diyos sa mga Jew. At tayo naman, after 2,000 years, mga kapatid, ang restoration
mayroong malakay part B para tayo ay makabalik doon kung anong pananampalataya mayroon ng mga apostles. Amin ba mga kapatid? At ito'y nawala sa pagtakbo ng panahon dahil alam natin sa 7 church ages ay nagkaroon ng dark ages. Nagdilim ang spiritual na plano ng Diyos. Kaya, meron na wala, kaya dapat na ito ay mabalik. What is that? Ano ba yung nawala? Ano ba yung nawala? Ito ang nawala. Matthew chapter 13, verse 1 to 9. Matthew 13, verse 1 to 9. The same day, went Jesus out of the house and sat by the seaside. And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. Alam nyo na kung sino yung sower. Sino yun? Sino yun? Okay. Klaro. Parang alanganin yung sagot ninyo. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. Verse 9. But other fell into good ground, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Hold. Now, sa apat na klase ng lupa, itong good ground lang ang talagang naging fruit-bearing. Amen ba mga kapatid? Ibig sabihin, fertile soil ito. Mga kapatid, kahit fertile soil yan, kung ang seed naman na tumubo dyan ay hindi dapat, hindi din papakinabangan yung seed na yon. Amen? At kung yung seed naman ay certified seed, at hindi naman ito fertile soil, mabubuhay ang seed pero hindi magiging fruitful. Kaya dapat certified seed at the same time fertile soil. Amen? At yung fertile soil na yan, yung ground na yan, mga kapatid, yan po ay ang heart ng mga believer. Klaro ba? Okay, continue. Verse 9. What is to hear, let him hear. Ang kapital natin po dito, mga kapatid, ay buksan ang ating mga tainga. Di ba? Yung kanta natin ay, open the eyes of my heart, Lord. Pwede din natin palitan minsan, open the ears of my heart, Lord. Kasi hearing, hanggang puso yun. Pwede tayong gumawa ng ganung awit. Okay? What is to hear, let him hear. Okay. Kaya, process of time, yung seed na ito ay paano itong i-deliver. Okay? Paano itong na-deliver? Let us open our Bible in the book of Luke chapter 8. Luke chapter 8, verse 10 to 11. And he said unto you, yung word na you, iyan po ay mga apostles. Amen? And he said unto you, it is given to know the mysteries
of the kingdom of God. But to others, that is the outside of the believer. In parables, but to the others in parables, that seeing, they may not see, and hearing, they might not understand. Kaya nakita nila yung Panginoon sa kanilang panahon, why do sila kailana? Narinig nila yung kanyang message, pero hindi nila ito naiintindihan. Verse 11, now the parable is this, the seed is the word of God. Sabihin po natin, the seed is the word of God. Iyan po ay ang certified seed. Sa panahon ng ating Panginoon, inilatag po niya iyan. Okay. Kaya, Matthew chapter 13, let's go back again. Verse 10 to 11. And the disciples came and said unto him, why speakest thou unto them in parables? 11. He answered and said unto them, because it is given unto you. Parang merong itong discrimination. Pakinggan ha. Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, it is not given. Amen ba mga kapatid? Parang may discrimination. Parang may pinili ang Diyos. Totoo. Dahil alam ng Panginoon how the people will react doon sa sinasabi ng ating Panginoon at alam ng Panginoon kung tatanggap ba yung kanilang puso. Pero dahil tayo, hindi tayo judgmental lang makita natin ang mensaheng ito, na-intriga tayo. Hindi tayo nagsara. Bagkus lalo pa nating inalam at pagdating ng panahon nakita natin tama pala yung desisyon natin. Amen? Kaya dito, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Brothers and sisters, dito po sa buong Davao City, wala pong aral na ganito na kanilang itinuturo. Malakas ang loob kong magsabi. Dahil marami akong napuntahan na pasukan dito, pero hindi sila nagtuturo ng ganitong aral. Kaya kayo po ay napakapalad sapagkat inabot nyo ang mensaheng ito. Nagagalak ba kayo? Oh, praise the name of the Lord. Hallelujah. Kaya, nagtaka sila. Sabi ng Panginoon, sa inyo lang ipinagkaloob. No? Okay, let's go to yung kanina, yung Luke, binasa natin. Iyon yung seed, word of God. Amen. Okay, i-plus the ating chart. Ayun. See? Ito yung ginamit na illustration ng Jew. Because our Lord Jesus Christ is a Jew. At alam natin sa kanila wala pong palay. Ang kanilang ginagamit ay wheat. Dili sila pareha sa ato nga nagalungag. Sila doon nagmamasa ng tinapay. Kaya yung kanilang ginagamit, bread. That is why, ang illustration ng ating Panginoon sa Matthew chapter 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Sana ang ginamit niya, man shall not live by 7 tanner of rice alone. Amen? Kasi wala silang rice. He's talking about the wheat. He's talking about the bread. At ang bread na yan, iyan yung bread sa panahon ni na Moses na mayroong mana.
while they are journeying in wilderness. At itong Panginoon natin, it the same kind of Moses na siyang prophet, sa generation na ito ay nagpapaulan ng mana, which is spiritual bread. Kaya itong Matthew chapter 13, iyan po yung simula na siya ay nagbigay ng mga binhi. Amen? Kaya yung isang seed dyan, kung makikita nyo yung mayroong parang buto ng kakao, no? Doon sa loob ng seed na yan, marami ang nutrients. Bilangin nyo yung puti na kasirkel, ilang piraso? 7. Akin lang yung illustration para maintindihan ninyo. At doon sa inyong bandang right side, ay mayroon doong isang parang parang isang bulig. Parang isang bulig ng wheat. Kumuha lang tayo ng isa para biyakin sa loob. Okay? Para klaro. Kaya sabi ko, pag natuto ako ng laptop, kaso lapad nga Tupperware naman good. Anyway, nandiyan naman kayo. Ang problema, wala si James, diyan ako madiskrasya. No? Kaya gusto ko mag-aral din. Iyan po, biniyak natin. At doon sa loob niyan, mayroon niyang mga germs. Iyan pong germ, pag tinignan ninyo doon sa dictionary, ang ibig sabihin, a portion of an organism capable of developing into a new one or part of one. May mga buhay yan sa loob. Ginamit ko ang isang germ doon, yung justification. Amen? Yan ay inaral ni Martin Luther sa kanyang panahon, 15th century. Isa sa reformador. At ang pangalawa ay ang eternal security. Iyan ay ang aral ni John Calvin na kung saan ay kanyang inirestore uli sa church. Kasi nawala na yan. Alam natin, nagdaan tayo ng Dark Ages. Lahat na biblical ay hindi na po in-apply ng kasimbahanan. At tandaan ninyo, ang mundo natin ay binalot o napangibabawan ng 4 na empire. Medo-Persian Empire, Grecian Empire, Babylonian Empire, at Roman Empire. Kaya sa panahon ng Panginoon, ang Jerusalem, ang Israel ay ilalim ng Roman Empire. Sa ating panahon ngayon, ang relihiyon na kumalat sa buong mundo ay Roman Catholicism. Amin ba mga kapatid? Kaya mayroong seed. Seed ni Leni Robledo. Predestination, John Knox. Sanctification, John Wesley. Water baptism, Acts 2:38. Baptism of Holy Ghost. Godhead, Acts 2:38. Iyan po. Anointing of Elijah, Part B, Restoration, William Marion Branham. Naklaro ba ninyo mga kapatid? Nagkakaroon na ba kayo ng idea? Kaya bakit ko itinuro yung anointing of Elijah, pero sige kong pamalandong, gusto kong mas malinaw sa inyo na maklaro ninyo, magkaroon kayo ng tinatawag na bird's eye view. Magkaroon kayo ng panoramic view. Kapag kayo nasa itaas, lahat ng areas ay kita at tanaw at klarong-klaro. Amen? Magkaroon kayo ng eagle's eye spiritually. Kaya itong germ na ito, na nandoon sa loob ng seed, kung meron kayong video, pwede niyong videohan para magkaroon kayo ng illustration sa inyong church. Okay? Now,
Kaya sinabi ko, yung sin na yan ay merong 7 major doctrines of the apostles. Nandyan yung justification, eternal security, predestination, sanctification, water baptism, baptism of the Holy Ghost, at Godhead. Iyan po yung Matthew 13 na ibinahagi ng ating Panginoon sa lahat ng apostles. Kaya lahat po ito ay mga biblikal. Kaya ngayon, yung 7 major doctrines of the apostles ay sisimulan natin dito po sa aral ng justification. Amen? Ang ibig sabihin, inaring ganap. Pag ang isang bagay ay inari mong ganap na justified, legally, nandoon na sa iyo yung right, yung authority. Wala ng ibang tao na pwede mag-claim po niyan. Amen? Ganon tayo noon. Nung hindi pa tayo Christian, tayo po pag-aari ng demonyo. Kaya kapag ang demonyo, lagyan niya ng doubt ang tao, lagyan niya ng pride, lagyan niya ng bisyo, lagyan niya ng lahat ng bagay. Mga kapatid, ang tao, walay mahimo hanggang tumanda, nandoon pa rin yung bisyo, hanggang magkasakit, hanggang mamatay, hanggang ang kaluluwa niya ay mamatay na hindi po na born again. Amen? Kaya ang ginawa ng Panginoon sa atin, gumawa siya ng paraang justification. Ito yung aral ng justification. Okay. Romans chapter 1, verse 16 and 17. Ito po ay itinuro ni Apostle Paul. Okay, hihimay-himayin natin. Romans chapter 1, For I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Conditional. Kapangyarihan ito ng pagliligtas ng Diyos doon sa isang taong siya ay maniniwala at mananampalataya. Amin ba mga kapatid? Kaya for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him, conditional, should not perish, but have everlasting life. Okay, to the Jew first. Saudi yung muna. Inuna ng Diyos yung kanyang bayan. And also to the Greek. Verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Sabi ni Paul, as it is written, the just shall live by faith. Amen? Amen ba mga kapatid? Amen. Ang kailangan pala natin, pananampalataya. Amen? Pero yung pananampalataya na yan, mayroon niyang sinusunod na batas ng grasya. Amen ba mga kapatid? Sabi ni Paul, ni James, kung ang pananampalataya natin walang gawa, patay. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin dapat may gawa. Pero yung paggawa ng ating pananampalataya, yung ating sacrifices, yung ating paglilingkod sa Diyos, kinakailangan biblikal. Dahil si Cain, mayroon din siyang faith. Amin ba mga kapatid? Kasi naniwala siyang may Diyos. Gumawa siya ng altar. Mga kapatid, si Cain, yung kanyang pananampalataya, may gawa. Pero yung kanyang pananampalataya, yung gawa niya, sarili lang niyang paraan. Dapat yung gawa natin ay biblical. Amin ba mga kapatid? With revelation, may kapahayagan. Kaya nga maraming mga pastors, meron akong inaatake doon sa aking Facebook. Meron mga ministers, mga kapatid, na ang kanilang paglilingkod sa Diyos ay walang kapahayagan. Dahil kung may kapahayagan ka mga kapatid sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi po tayo maliligaw. Church, listen to me. Ang
isang gawain pwedeng umangat, pwedeng umasenso, pwedeng dumami, pwedeng lumago, pwedeng pagpalain pinansyal. Pero ang tanong dito, paano mong ginagawa iyan? Ano ang iyong motibo? Di ba? Ano ang iyong motibo? For the glory of God o para lang sa iyong sarili? And I believe, mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, pag pinaangat ng Panginoon, hindi na masyadong kailangan ng effort ng tao. You get my point? But work out your own salvation with fear and trembling. Pero Diyos pa rin ang gagawa. Hindi natin pipilitin yung bagay na atin lang paraan. Yun ang ibig kong sabihin. So the just shall live by faith. Ang kailangan lamang pala natin ay manampalataya. Sabihin po natin, pananampalataya. Pananampalataya. Galatians chapter 3, verse 11. Galatians 3:11. We are dealing the subject, predestination. But no man is justified by the law in the sight of God. Kahit kabisado natin yung batas sa lumang tipan, it is evident for the just shall live by faith. Amen? Tayo po ay inaring ganap ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Kaya tayong Kristiyano, ang kapital po natin ay pananampalataya. Amen ba, mga kapatid? Okay, Hebrews 10. Hebrews chapter 10, verse 38 down to verse 39. Ito, maganda po ito. Look at this. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Ang mga tuwid ay inaring ganap legally or legitimate by God. Pero yung nagdi-desire na bumalik sa mundo, dahil malaya tayo, sabi ng Panginoon, hindi na ako nagagalak sa kanila. But, 39, but we are not of them who draw back unto perdition. Pero tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo sa kanila doon sa first na ibinabalik tayo sa ating multong pinagdaanan. Multo ng ating kahapon. Madilim na bahagi ng ating buhay. But of them that believe to the saving of the soul. Kaya sa atin, no retreat, no surrender. Amen ba, mga kapatid? Hindi dapat tayo bumalik. Tuloy-tuloy po tayo. Kaya dito, the just shall live by faith. Ang encouragement ni Paul, itong Hebrews 13, ipinakita niya na ang tao sa pamamagitan ng kanyang paniniwala sa Diyos at pananampalataya sa Diyos ay aariing ganap. Kaya ang Hebrews chapter 11, verse 1, tingnan ninyo. But we, now faith, inaral niya yung pananampalataya. Now faith is the substance of things hoped for. Ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na ating aasahan or inaasahan. Ibig sabihin, hindi pa dumarating, wala pang rapture, wala pang catching away, na kay problema, murang paminaw ni mo, giipit na kasabay, grip, inipit ka na ng langit at lupa, parang nasa pagitan ka ng head-on collision, na nagbangga ang truck, na parang inipit ka, ganun ang palagay mo.
Pero mga kapatid, kung may pananampalataya ka, brothers and sisters, yung mga bagay na hindi pa dumarating nakikita, ay ito po ang ginagawa niya. Amen? The evidence of things not seen. Mga pruweba at ebidensya ng mga bagay na hindi po nakikita. Verse 2. For by it the elders obtained a good report. Through faith. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung bottom line ni Paul. Sabi niya, through faith, we understand that the words were framed by the word of God. Pinaagi sa pagtuwala naman tayo doon. Hindi tayo mga engineer and scientist para mag-research, mag-way back doon sa tagal ng ating mundo. Hindi tayo archaeologist para halukayin ang lupa. Gaano katagal ang edad ng ating mundo. Pero isa lang ang tiyak natin. Kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos, walang bagay na mag-i-exist dito sa mundong ito kung wala ang Diyos. Amen? Ibig sabihin, lahat na yan, dahil sa pananampalataya natin, naintindihan natin bakit nagkaroon ng araw, bakit nagkaroon ng bituin, bakit nagkaroon ng moon, bakit nagkaroon ng maraming planet. Because of our faith, we understand, sabi dito, that the worlds were framed by the word of God. Let there be light, and there was light. Let there be moon, and there was moon. Let there be stars, and there were stars. So that things which are seen were not made of things which do appear. Verse 4. Tingnan nyo. By faith. Sabi natin, by faith. Dahil sa pananampalataya niya, si Abel, sa Genesis chapter 4, yung pananampalataya niya nagbukas ng understanding sa hiwaga ng Diyos. Iyon yung kauna-unahang record, mga kapatid, ng anak ni Adam and Eve na gumawa ng altar na ang Diyos ay na-please sa offering po ni Abel. Amen? That faith ay mayroong revelation. Amen ba mga kapatid? Kaya kailangan natin hindi lang basta naniwala, basta nanampalataya dahil sinabi ng pastor, dahil sinabi ng kanilang theologian, dahil sinabi ng kanilang professor. Mga kapatid, naniwala tayo dahil sinabi ng Bible. Amen ba mga kapatid? Dahil biblically, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous God, testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Verse 5. By faith, Enoch was translated, that he should not see death. Pinaagi sa iyang pagsalig, pinaagi sa iyang pagtugyan o pagtuo sa Diyos, nahanaw o nag-disappear si Enoch sa kanyang generation. Siya yung unang rapture before the flood. Okay. Verse 6. But without faith, it is impossible to please God. Amen? Kung wala jud tay pagtuo, dili jud mahimuot ang Diyos sa atong kinabuhi. Amen? Kaya mga kapatid, ang kapital po nating Kristiyano, ang kapital po nating Kristiyano, manampalataya. Amen? Just believe. Paniwalaan mo lang ang Diyos. Kahit sabihin natin negative, mas malaki ang Diyos kaysa problema ko. Amen? Tuhi lang. Sabihin ng doktor, mas malaki at makapangyarihan ng Diyos. Sabihin ng doktor, wala ng pag-asa. Mga kapatid, tandaan po natin, ang isang tao, ang Diyos lang ang nagbibigay buhay. Manampalataya lang tayo. Tuoy lang yun ang Diyos sa inyong kinabuhi. Kahit sabihin
sabi natin negative ang palibot, negative ang ating feeling, mga kapatid, malaya kang mag-isip na ang Diyos natin ay buhay. Amen? Maniwala tayo sa ating Diyos. Greater is He that is in you than he that is in the world. Look at sa panahon ng ating Panginoon. Noon nangangaral siya, may isang taong lumpo sa matagal ng panahon. Sa dami ng tao, hindi siya makapasok. Ang naisipan ng isa, umakyat sa bubong. Yung bubong, mga kapatid, na pinapangaralan ng Panginoon sa ibaba, hindi nila pag-aaral yun. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, binaklas nila. At pagkabaklas, inilusot doon yung may sakit. Mga kapatid, nung makita ng Panginoon, sabi niya, ang laki na yung pananampalataya. At yung may sakit, bumangon. Amen? Sabi ng babae, mahawakan ko lang yung kanyang sidsid, yung kanyang laylayan, gagaling ako. Kaya mga kapatid, yung pananampalataya natin ay kayang tinagi ng Diyos natin. Manampalataya lang tayo. Iyan ang itinuturo ni Paul. By faith, the just they shall live. The just they shall live by faith. Tayo po ay kaya nga tayo tinawag na believer. Believer dahil mananampalataya tayo sa ating Panginoon. Amen ba mga kapatid? Romans 1:16-17. Sabi dito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Kaya yung salitang justification, yan po'y legal ni ownership tayo ng Diyos natin. Amen? Tayo po ay na-justified sa paanong paraan. Kaya nga sabi ng John chapter 3, Nicodemus, ano ba sinabi niya? Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot see, he cannot enter into the kingdom of God. Amen ba mga kapatid? Kaya tayo po ay na-justified ng ating Panginoon. Legally, binayaran tayo, hindi po ng pera, hindi ng ginto, hindi ng silver, hindi ng diamond. Ang ibinayad sa atin ay ang dugo ng isang taong walang kasalanan. Acts 20:28. Tingnan niyo po, anong sabi dito ni Lucas? Acts 20:28. Take it therefore unto yourselves, unto all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Ang tumatawag sa atin, gumagawa tayo para maging lingkod ng Diyos. Hindi tayo ina-appoint ng tao. Ang nag-a-appoint, ang nag-a-anoint yung Holy Ghost. Hath made you overseers to feed the church. Kaya tayo nangangaral, nagpapakain, which He hath purchased with His own blood, na tayo ay binayaran ng Kanyang sariling dugo. Amen ba mga kapatid? Kaya mahal yung presyo natin. Dahil yung presyo ng dugo na ibinayad sa atin, hindi pwedeng tapatan ng kayamanan sa mundo. Kaya mahal tayo po sa harapan ng ating Panginoon. Okay, Romans chapter 8. Ito yung explain ni Paul doon sa tinuturo niyang justification. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Tingnan nyo, palaging conditional. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Verse 2. For the law of the Spirit of life
in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. If you read Romans 7, sabi ni Paul, may mga bagay na gustong ko gawin, hindi ko magawa dahil alipin ako ng batas ng kasalanan. Pero pagdating ng Romans chapter 8, sabi niya, ako ngayon ay bilanggo at for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Pinalaya na siya. Verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Para din siyang taong makasalanan. Pero in reality, ang genes niya, yung kanyang tinatawag na chromosomes, yung DNA ng ating Panginoon, hindi yun galing kay Maria, hindi yun galing kay Virgin Mary, hindi yun galing kay Joseph, iyon ay direct na buhay ng Diyos. Amen? Lamang mayroon siyang flesh dahil siya po'y nanourished for almost 9 months doon sa nutrients na kinakain po ni Virgin Mary. Okay. Verse 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Kaniya to patay Ginoo, ang atong plano puro lang unod. Amen? Pero nantay Holy Ghost, Lord, ang imong kabubuton may matuman. Verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God. Magkalaban talaga yan. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. Sabi ni Paul, mayroon na kayong silyo. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Kaya pag hindi pa tayo born again in the water and in the Spirit of God, wala tayong salvation. Ang paninindigan po ni Felix Manalo, maliban na ikaw ay sumalib at pumasok sa iglesia, wala kang kaligtasan. Kaya pag hindi ka membro ng kanilang simbahan, wala kang salvation. Pero mga kapatid sa Panginoon, iba, kinakailangan yung experience ng anointing ng Holy Ghost ay mag-indwell sa bawat believer. Amen? Verse 10. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Ibig sabihin ni Paul, ang taong pag namatay na walang Panginoon, sigurado impyerno. Pero tayo ngayon ay nasa Spirit because of the righteousness, sinuutan tayo ng katuwiran ng Diyos. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Verse 11. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, nabuhay ang Panginoon because the Spirit of God. Kung paano niyang binuhay ang ating Panginoon, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Amen ba mga kapatid? Mayroon tayong Espiritu ng Diyos sa atin. Verse 12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Kung tayo po nililid ng Espiritu ng Diyos, tayo po'y sons and daughters of God. 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear. Amen. Tanawa, nung maging Christian kayo, sa inyong mind, sa inyong pag-iisa,
Sa panahon na kayo maraming pagsubok, di ba iba ang inyong tension at iba ang psychological at emotional kapag kayo ay nakaka-encounter ng problem? Amen ba mga kapatid? Pero nung maging born again kayo, ano yung experience ninyo? Hindi naman tutuloy-tuloy. Sabi ng Panginoon, hindi ako susubukin, hindi ko kaya. Amen ba mga kapatid? Nandoon pero nangingibabaw yung ating strength. Nangingibabaw yung ating courage. Nangingibabaw mga kapatid yung ating faith. Dahil may Holy Ghost tayo sa ating mga puso. Amen ba mga kapatid? For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. Amen! Lahat ng mga mag-asawa na hindi nabayayaan ng anak, wala silang gustong gawin kundi magpunta ng DSWD para mag-adopt ng bata. Amen. Impossible to merong bata, hinahanap ng DSWD yung malalapit na relative. Or either wala talagang relative, pounding siya. Kung merong gustong mag-adopt, isi-CI muna ng DSWD. Anong background ng mag-asawang ito? Sila ba'y matanda na? Kaya pa ba nilang mag-alaga? Sila ba'y may capable na para pag-aralin, itaguyod ang future ng batang ito? Sila ba'y hindi lasinggero? Baka mapariwara lang ang buhay ng batang ito. Pag na-CI nila, everything is okay. Everything is alright. And then, pupunta sa abogado, mga kapatid, at doon gagawa ng tinatawag na legitimate adoption papers. At pag ito'y naaprubahan, mga kapatid, lahat ng property meron ang nag-adopt, ang heredero or heredera, mga kapatid, yung kanilang legal na inadopt. Amen? That is adoption. Kaya nga pag binasa mo yung Ephesians 1, ang sabi ni Pablo, thank be to the God, the Father of our Lord Jesus. We are all blessed, all the heavenly places in heavenly bodies. Dahil legal tayong mga anak ng Diyos. Ano man meron ng Diyos, atin po iyan. Palakpakan natin ang Panginoon. See, ganun tayo inadopt. That is justification. Inaring ganap. Hindi na inisip ng Diyos kung ano ka noon. Ang mahalaga sa Kanya, naglingkod ka, nagpatuloy sa Panginoon. Iyon yung adoption. Aral ng justification. The just they shall live by faith. Hindi kung ano-ano yung nagkasala, gagawa na naman tayo ito. Itong sistema, itong programa, itong paraan para makabalik tayo sa Diyos. Hindi ganon ang Diyos. Ang Diyos mismo ang gagawa para burahin ang lahat na madilim na kahapon ng ating buhay. Amen ba mga kapatid? That's why we are now born again. That is doctrine of justification, tinuturo ni na Paul. Mga kapatid, but you have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Yan po'y intimacy. Mga kapatid, anytime pwede mong tawagin, Ama ko, hindi maintindihan ng tao ang aking kalagayan, pero ikaw mas marunong. Iyo akong anak, meron kang kapangyarihan na ako po ay iyong iligtas. Amen? Walang hatlang yan sa pagitan natin, believer at ang ating great eternal Father. Intimacy. We can cry to Him, Abba, Father. Amen. Meron nga akong problema, hindi ko masabi sa tatay ko sa laman. Pero lahat ng problem ko, nasasabi ko sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Continue, 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit. Mga kapatid, alam nyo yan. Kung kayo mga anak ng Diyos, that we are the children of God.
Doon sa kaloob-looban ng ating utak, ng ating puso, may nagsasabing anak tayo ng Diyos. Amen? Alam ng Panginoon ang iyong concern. Alam ng Panginoon yung problema. Alam ng Diyos yung kaloob-looban ng puso mo. Lahat na yan, alam ng Panginoon. Ang kailangan mo lang manampalataya. That one day, gigising ako. Pagdating ng tamang araw ng Diyos, lahat ng problema ko tanggal na. Amen? Have faith in God. Have faith in God. The just shall live by faith. Okay, tuloy tayo. And if the children, then heirs of God, and if the children, and joint heirs with Christ. Tingnan nyo, tayo din ay kasama ni Kristong tagapagmana. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. For I reckon, ipinakita ni Paul na kahit tayo pala ay nasa flesh at may seal ng Holy Ghost, pero hindi pa rin tayo exempted sa lahat ng trial sa mundong ito. Amen ba mga kapatid? Sabi niya, for I reckon that the sufferings of this present time are not worth it to be compared. Pagdating ng panahon, sabi ni Paul, with the glory which shall be revealed in us. Amen? Kasama tayo dyan. 19. For the earnest expectation of the Creator. Even ang nature, anong palaging programa ng government? Ang problema natin ay ang global warming. Kaya buong mundo, sabay-sabay tayo magpatay ng ilaw. Magtanim tayo ng mga punong kahoy. Alam niyo ba mga kapatid, after Thanksgiving Day natin, kasama ko si Brother Edmond, Monday, nagpunta kami doon sa pastor sa Digos. Alas 11:30 na po ako ng gabi. At doon ay meron palang ministerial conference. Lahat ng mga pastor. At na-meet ko yung kanyang kamag-anak na sabi niya, Pastor, ikaw lang bisita namin dito dahil first time mo lang dito. Mga kapatid, yung kanilang pastor ay nagsuffer ngayon na tinatawag na glaucoma. May sakit siyang glaucoma, nasila na yung retina niya, di na siya makakita. Unya, sabi ko, bakit kayo nagpatawag ng conference? Kasi gusto ko 2017, kauban ako sila tanan, akong kauban ng mga pastor. And then, nilagyan siya dito ng silya sa harapan. Nang tumayo siya sa harapan, nakaupo siya, meron siyang hawak na kandila. And then, sabi niya, ako dili na ko parehan ninyo nga makagunit pa ko Bible, kaya wa na ko'y naklaro. Pagkabutan ako, sige ko gunahuna og pag-ampo na lang sa Ginoo nga usa ka adlaw ang nahinamo kay Pablo makakita pud ko. Unya, gitagaan kog vision sa atong Ginoo sa langit. Sama ko lang. Ito yung vision ko. Di ako naniid ko. Di ako ng vision na ba, no? Ang akong vision, 7. Sabi ko, uy, si Metusela. Kasi human yung edad ni Metusela. 777. At alam natin, yun yung genealogy ni Adam. Pagdating doon kay Metusela, hanggang doon lang yung God seed. That is Genesis chapter 5. At pagdating ng Genesis chapter 6, nag-intermingling ang lahi ni Cain. Now, ito ang kanyang interpretation. Ingon niya, na ako'y vision 777. Ang uban diya, base na kabalo maghubad o akong dreams. Ako ning giyampo sa Ginoo, mo ang akong gipadayag niya.
Ang unang 7, 7 ka mga pastors. Ikaduhang 7, 7 ka mga misyonary. O ang ikatulong 7, karon 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Sa kalibutan nato, bulahan ta kay si Mayor Digong, presidente karon sa Davao City. Muna kitang taga Davao, nagiandam ang Ginoo. Kitang taga Davao, nga kamong mga pastor sa Davao, ang gamiton, ipakailap ang pulong sa Ginoo, ang droga, bato kay Digong, kriminal o corruption, ang buhato nato, balihon ang kalibutan, pabuton ang tao sa pulong sa Ginoo, silang tanan, mudawat sa Ginoo. Sabi ko, patay na. Gisupak na niyang atong Ginoo. Sabi ni Paul, in the last days, perilous time shall come. Sabi ng ating Panginoon, may mga gyera, mayroong earthquake, may famines, may pestilences. Mga kapatid, ang mundo ay hindi natin pwedeng papaniwalain sa Diyos lahat. Amen ba? Alam niya ng Diyos at alam ng Diyos sa Davao City or Mindanao, mayroon lang kaunting tunay na believer para alisin sa mundong ito. Pero ang mundong ito, mga kapatid, hindi mo pwedeng hatakin, tumanggap sa Panginoon. Kaya pag uwi ko gabi na, sabi ko, Lord, sorry po, naligaw ako ng kulungan. Hindi mga karnero yung aking pinasok. Pero anyway, kaya pagkatapos noon, sabi niya, okay, magdagkot kog kandila. Ako una magdagkot, kamong tanan doon sa kwa, idagkot dire. Para pagdagkot nato, mag-ampo ta nga atong pahayagon ang tibuok kalibutan. Amen? Mga kapatid, ginawa ba ni na Pablo nagdagkot sila kandila? Ginawa ba yan ni Pedro? Ginawa ba yan ng ating Panginoon? If you read Matthew chapter 5, sabi ng Panginoon, ye are the light of this world. Amen! Hindi na kinakailangan magdagkot. Kung ikaw lang ang believer sa pamilya mo, paningkamuti nga silang tanan makakita sa imong kahayag. Moro na importante. Amen ba? Kaya nakita mo mga kapatid, yung mga aral ng mga apostles, the just they shall live by faith. Hanggang ngayon, marami silang sistema, ipinapasok na pamamaraan na hindi naman biblikal. Yan yung isang malaking problema ni Martin Luther noong 15th century. Dahil si Martin Luther ay isang pare na theologian, composer at musician, mga kapatid, na siya po ay isang pare na German or Aleman. Gumawa ng 95 thesis. Kinalaban ang buong Germany. Lahat ng pare, pinagsabihan niya, sinaway niya, mga kapatid, para ituro, the just they shall live by faith. Dahil nakita niya yung kanilang pananampalataya kung ano-ano na yung programang inilagay doon sa Biblia na pinapractice ng mga tao. Amen ba mga kapatid? Yun yung problema. Okay, now, dito tayo sa reformador, sa reformist, na si Martin Luther. Meron kayong mga YouTube, kaya sabi ko, kung matutulang ako, maipaplas ko dito. Pero kayo na magagilap ng added information. Kaya sabi ko, yung justification na ito, doon sa Matthew 13 na ipinangaral ng ating Panginoon, na pinanghawakan ng mga apostles, dumaan ang dark ages, ang sin na ito, ang binhi na ito, kaya pagdating ng panahon ay unti-unti naglaho. Pero dumating po si Martin Luther noong 15th century, ipinangaral niya po ito. Mga kapatid, ipinanganak si Martin Luther ng November 10, 1483.
Pero pag may YouTube kayo, mas malalim pa yung inyong madidiscover. Namatay siya ng February 18, 1546. Nang mamatay siya, ang kanyang edad ay 62 years old. Who is Martin Luther? Siya po'y German professor of theology, composer, priest, monk, and a seminal figure in the Protestant Reformation. Luther came to reject several teachings and practices of the Roman Catholic Church. He wrote 95 theses noong 1517. Mga kapatid, nagsulat siya ng libro exposing the wrong practice of belief of Roman Catholic. Ano yung kanyang binanatan? Yung mga pangalawat. Oh. Amen? Ato ka dito sa San Pedro, mangalawat nga, butang kag abog dire. Oh. Ano pa? Yung rosaryo ni Mama D. Ha? Naay mga bulita, sudyulin. Yung mga panguros. Dito galing. Penitensya. Pag nakasala, magbunal-bunal na po para mapasaylo. Hindi ganun ang aral ni Martin Luther. Nakita niya, isang beses lang pinatay ang Panginoon. That's enough. Amen? The just, they shall live by faith, sabi niya. Kaya binanatan niya ito, mga kapatid. Yung mga pangadji, pag abot o ginatawag nga kalagkalang, mato ka dito, muduot sa imo, ang usa ka babae mo ingon nga, ma'am, ampuan ako itong patay, 20 pesos lang. Oh. Kung gusto ka akong dublihon, imo ang 50. Mga pangadji, nga gabalik-balik, if you read Luke chapter 16, yung illustration ng ating Panginoon, si Lazarus and the rich man, nung mamatay ang kaluluwa ng mayaman, nakarating sa impyerno, nakiusap kay Abraham, yung kaluluwa ng mayaman sa impyerno, nananalangin, nagaampo, Abraham, unta, ang akong parente sa yuta, dili makaabot dire. Pero sa ating panahon, katong mga buhi dire, ginampuan katong kalag nga nasa impyerno para ibalhin sa langit. What na time? Amen? Tapos na, iyon yung binanatan po ni Martin Luther na paniniwala ng Roman Catholicism. Hanggang ngayon, pinapractice nila yung mga pangadye o pagdagkot o kandila. Amen? Mga piyesta sa mga santos, mga sinulog, mga fluvial parade, mga kapatid, kaparade sila doon sa karsada kaya may mahabang procession. I believe sa panahon ni Joshua, nagkaroon ng parade, nagkaroon ng procession. That is we call them March of Jericho. Amen? Isa lang beses yan nangyari. Pero minsan may mga pastor na mga Trinitarian, hanggang ngayon, minsan sa Hope Mountain, nagpaparin sila paikot-ikot doon sa burol ng Hope Mountain, kaya meron dang Wall of Jericho. Saan mo makikita ang mga apostles na nagparade ng Wall of Jericho? Naaba? Wala. Kaya yung ganong sistema, hindi yun biblical. Ang kinakailangan lang, the just, they shall live by faith. Kung ano yung biblical, yun lang ang gagawin natin. Amen? Unsa pa? Yung ilang bunyag ng mga infant. Mga kapatid, kaya pag dumating ka sa Roma, sa Italy, ang lalaki ng mga rebulto nila, kaya kita mo pag January, naanang ilang Kristo diha nga napaktong nasunog, maglabay og trapo para ipatrapo niya, ihalok-halok nimo. See? Mauna ang ilang ginapractice. Mga kapatid, iyan po ay hindi biblical, kaya maraming binago si Martin Luther. Ibinalik tayo doon sa doctrine of justification.
Amen ba mga kapatid? Kaya ano pa, yung Misa de Requiem, pag na'y namatay, unsa imong gusto, sabi ng pare, special o ordinary? Ha? Dato-dato ni, kinanglan special ang misa. Kani unsa may negosyo ani, baligya lang ng maruya dito sa kalsada. Ordinary na lang atong misa ani. Ha? Unsa pa? Ampuan nila, yung bago mamatay, patawag kaagad ng pari para ipag-pray. Para bago mamatay, maligtas ang kaluluwa niya. Hebrews 9:27, it is appointed a man wants to die, then after that, judgment. Kaya nga sabi ng Panginoon, you must be born again. Habang may buhay tayo, may pagkakataon, may aral, may mensahe, makinig tayo sa aral ng Panginoon. The just, they shall live by faith. Kaya mga kapatid, tayo po ay sinelyuhan ng ating Panginoon sa paanong pamamaraan. Okay. Ephesians. Chapter 1, verse 13. Down to verse 14. Tingnan nyo. Ang inilatag ng Panginoon ay ang seed. Amen? Yung chart natin, balik tayo na. Paliw, bro. Huh? Yan dapat seed na yan yung tumubok. Oh? Babasahin ko na lang dito ha. Okay, verse 13 ng Ephesians chapter 1. Balik tayo. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. And that is the seed. Amen? Oh? The gospel of your salvation. Yun yung nawala noon. Noong magkaroon ng Dark Ages. Ngayon, ibinabalik tayo. The gospel of your salvation, in whom also, after that ye heard, ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen ba mga kapatid? Pero nung marinig natin ito, tinanggap natin ito, nagpatuloy tayo, nung sinabi ng Pastor Bautismuhan, Acts 2:38, Bautismuhan, tumanggap tayo, nagpatuloy tayo. Mga kapatid, tayo po maseselyuhan ng Holy Ghost. Amen? At yung sealed na yan, pag sinabing sealed, mga kapatid, anumang produktong lokal o pang-export, dadaan ng DTI, dadaan ng quality control. Pag yun ay nakapasa sa quality control, lalagyan ng selyo para ibigay doon sa market. Amen? Kasi they are qualified. They are certified. May selyo na sila. Ibig sabihin, finished product. Ganon din tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, dumaan na ng justification. Kaya yung aral ni Paul sa Romans chapter 8, na kahit may justification, sabi niya, hindi pa rin tayo exempted doon sa suffering ng mundo. Let's go back to Romans 8. Romans 8. Romans chapter 8, verse 27. Doon ba tayo? Okay, 26 daw. Akyat pa. Okay. Doon tayo sa ano? Yung suffering. Romans 8, ano ba yun? 18. Ayun. For I reckon that the sufferings of this present time
are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sabi ni Paul. 19. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him what subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Ibig sabihin, ang kinaiyahan nato, gikinanglan, ma-redeem din sila. Kaya kita mo, yung ating dagat, nagkakaroon ng tsunami. Yung ating mundo, nagkakaroon ng mga fault line. Nagkakaroon ng mga landslide. Yung kagubatan natin, mga kapatid, nasisira ng mga minero. Ibig sabihin, na-disturb, na-distract yung ating buong nature. At sila din ay naghihintay ng redemption. At yung redemption na yan ay hindi mangyayari maliban na ito muna ang dumating. Verse 22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Ang tibuok kinayan gaagulo, nasakitan, nagareklamo, naproproblema sa kanilang nararamdamang sakit. Even the nature itself. Hangtod karon. 23. And not only they, hindi lamang sila, but ourselves also. Di ba, kano sa kamubalik ang Ginoo? Unta mag-abot ng panahon, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption. Hinihintay natin yung pagtubos, to wit the redemption of our body, that is glorified body. Kaya kung meron mang iba sa atin na may sakit ngayon, amin ba, Brad Moore? Praise the Lord. Hindi yan ang ating titingnan lang. Baka ina-allow ng Diyos yan. Pagdating ng Panginoon, maranasan mo, hindi ka mamatay, magkaroon ka ng glorified body. Amen. Iyan yung ating ina-expect, mga kapatid. For the adoption to wit, the redemption of our physical body. Okay. 24. For we are saved by hope. Naligtas tayo sa pamagitan ng ating pag-asa. Bakit? Kasi meron na tayong faith. Faith is the substance of things hoped for. But hope that is seen is not hope. Maraming tao malakas ang loob, buo ang pananampalataya, kinagulitan naman niya ang iyang ebidensya. Amen? Murag tuod yun siya, na naman gun. Pero sabi ni Paul, yung nandyan na, hindi yun pag-asa. For what a man saith, why that he yet hope for? Kung nasa iyo na yan, hawak-hawak mo na, ano pang-aasahan mo dyan? Ang sabi ni Paul, yung pag-asa, hindi pa nangyayari, hindi pa dumarating, hindi pa natatanggap yung tugon ng Panginoon, pero deep down in your heart ay nagre-rejoice ka dahil ikaw ay naniniwalang darating. Naniniwalang mangyayari. Iyan po yung pananampalataya. Iyan po yung hope. 25. But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Kung umaasa tayo sa mga bagay na hindi nakikita, ang nadidevelop dyan yung ating pasensya sa ating paghihintay. Amen? Ang tao pwedeng magtakda, pero ang Panginoon sinabi niya, ako'y babalik. Praise the Lord. Noong 1945, maraming Pilipino at mga gerilya at mga sibilyan ang nagalak nung sinabi ni MacArthur, I shall return. Amen?
Kaya nga sinabi niya, I shall return. I shall. Wa pa'y klaro. Amen? Dapat sabi niya, I will return. Amen ba mga kapatid? Kung natuwa ang mga Pilipino noon, lalo ng ating Panginoon. Amen? Dahil matanda na si MacArthur, baka mamatay siya sa gera, hindi na makabalik. Pero ang ating Panginoon babalik sa kanyang takdang panahon. Kaya yung ating paghihintay, dinidevelop yung ating patience. Because patience is a great virtue. Amen ba mga kapatid? 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Tutulungan daw tayo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang Espiritu sa mga bagay na minsan hindi natin ma-uttered sa tao. Amen? Pero ang Diyos alam ng ating Panginoon. Okay, let's back to our recap sa ating chart. Kaya, yung justification, eternal security, predestination, sanctification, justification, inaral ni Martin Luther noong 15th century. Na-restore tayo dyan. Yung eternal security, inaral ni John Calvin. Yung predestination, John Knox, na ibalik tayo dyan. Yung sanctification, John Wesley, na ibalik tayo dyan sa mga aral na yan. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, itong lahat ng mga reformador na ito ay produkto po galing ng Dark Ages. Amen? Amen ba mga kapatid? Kaya yung kanilang Godhead, yung baptism of the Holy Ghost, yung water baptism, ay hindi pa sila nakabalik ng lubos. Ibig sabihin, yung mga germ na yan, kulang. Kaya yung germ na dito, water baptism, Acts 2:38, baptism of the Holy Ghost, Godhead nung 1950s, sa Azusa Street ng States of America, nagkaroon po ng tinatawag na massive Pentecostal movement na kung saan ay bumuhos ang speak in tongues, dreams, and vision. Unti-unting nagkaroon ng tinatawag na time of refreshing. Amen ba mga kapatid? Pero still, believing Triune God, Father, Son, and Holy Ghost. Kaya nang dumating yung prophet, ito na yung restoration. Naintindihan nyo ba mga kapatid? Kaya doon sa Matthew 13, yung people na naglilid ng Bible study is another added revelation para makita natin yung kabuuan. Kaya next Sunday, tatalakay naman tayo ng eternal security and John Calvin. Para sila kasi mga reformador na mga propeta ng Diyos sa kanilang panahon na ang kanilang pangalan ay hindi nakalagay sa Bible. Pero bakit ang mga Trinitarian pastor ay tinatanggap ito? Samantalang si William Marion Branham na yung patay na buhay sa kanyang panahon, walang nakagawa niyan sa panahon ng mga reformador. Bakit ito hindi na matanggap? Wala din ang pangalan sa Bible. Amen ba? Dahil para lang yan sa mga bride. Amen ba mga kapatid? I hope and I pray, nagkaroon kayo ng unti-unting pananaw. Nagkaroon kayo ng bird's eye view. Nagkaroon kayo ng panoramic view
para maintindihan natin ang 7 major doctrines of the apostles. Amen? Okay? God bless you all. Tayo po magsitayo. Musician, before we leave this place, we will sing some song of worship to offer unto God. At tayo po ay magpi-prayer. Praise the name of the Lord.